Amen. Nakabukas na yung mic. Apo na. Nakabukas. Amen. Hallelujah. So shout out po sa mga nasa online service natin. So purihin po ang Panginoon. If you are blessed, type the word Amen. Kung kayo po'y pinagpala ng Panginoon. At sa lahat po ng dito ngayon sa ating on-site, sa Manila service natin, pwede mo bang batiin ang bawat isa ng Merry Christmas? Merry Christmas! Amen. Praise the Lord. Parang meron akong echo na. Konti. Yun, baka kumanta ako eh. Okay, praise God. Purihin ang Panginoon. So tayo po ngayon ay nasa last installment na po. This is the fourth installment ng ating huling series ngayong taong 2024 for the month of December entitled Born for You. Why the birth of Christ matters to everyone. So pinag-aralan natin for the whole month of December, bakit ba napakalaki ng epekto ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng tao sa buong mundo. So alam na ninyo yan, na ipakita na natin ng mga nakaraan. By the way, sinabi po natin na wala pong problema kung i-celebrate natin ng Christmas kasi hindi naman natin sineselebrate yung date. Ang sineselebrate natin yung Panginoon. Ang malinaw sa atin, siya ay pinanganak. Ang hindi malinaw kung kailan siya pinanganak. Kesa magtalo tayo dyan, birthday mo nga, pinagdidiriwang mo, ba't hindi natin pagdidiriwang birthday ng ating Panginoon? At alam mo yun, napakayaman ng kapanganakan ng Panginoon. So, dapat natin itong ipagdiwang. Today, naniniwala ako na itong verse na ipipreach ko ngayon ay magpapakita ito ng talagang napakayaman na pagkilala sa kapanganakan ng Panginoon. Bakit ba ang Panginoong Hesukristo ay pumarito sa mundong ito? At ano ba ang kanyang purpose? Paano natin i-expose and also i-express yung kanyang kapanganakan? So I want to open your Bible with me in the book of John, chapter 3, verse 16. Which is itong John 3:16, ito po yung pinaka-sikat o pinaka-famous verse sa Biblia. Actually, sabi nga po ng iba, ito daw pong John 3:16, kapag itong isang single verse na ito, pwede na itong i-describe yung buong Bible. Sabi ng mga theologian. Okay, kumbaga sapat ang John 3:16 para ipakita kung ano ba ang pinaka-real meaning ng whole Bible. So if you ask me mga kapatid na i-describe mo ang Bible in just one word, ang sasabihin ko ay love. Dahil ang buong Biblia ay nagpapakita ng pagmamahal at ng verse na ito mga kapatid, hindi lang ito basta in-expose, kundi in-express din dito mga kapatid, yung matinding pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam nyo mga kapatid, nakapanood po ako ng maraming preaching about John 3:16, pero sit back and relax kasi hindi naman natin sinasabi pero napaka-kakaiba nung i-expose natin ngayon dito. Okay, so hindi na natin patatagalin. Basahin po natin, 1, 2, 3, sabay-sabay po natin basahin, 1, 2, 3, go. For God so loved the world that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So purihin po, pwede ba natin palakpakan at purihin ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita? Amen. So alam niyo po mga kapatid, there are only 25 words in this verse. Yet, no other single verse in all the scripture has been as blessed in the salvation of so many souls. Ito pong verse na ito mga kapatid, wala pong nakatapat na ibang verse sa Bible, kundi ito lamang, pinaka-most used itong verse na ito para mag-evangelize, para mag-preach ng gospel. Ito yung pinakagamit na gamit. Actually, ang dami pong translation ng Bible, pero kapag may mga taong nagtatranslate ng Biblia, ito ang una nilang praktisan. Or ito yung una nilang itinatranslate. John 3:16. So bago yung ibang verse, ito muna ang inaano nila, ang tinatry nilang i-translate, bago yung ibang translation. So, anong meron sa John 3:16 na ito? Alam niyo po ba that John 3:16 has been called the greatest verse in the Bible? Ito po yung tinagurian na greatest verse in the Bible. Pinakamatinding bersikulo sa Biblia. So the reason
it is so famous is because it says so many important things, vital things in such a short space. So, nagpapakita daw ito, mga kapatid, ng important things and vital things. Katulad nga na sinabi ko, ang John 3:16, mga kapatid, pwede itong i-expose and also nag-i-express din ito. Halimbawa, sa mga theologian, pag sinabi kasing exposition or expose, ine-expose, ano ba yung pinaka-deep meaning nito? Kaya lang kasi sa exposition ng Bible, pwede kasing nag-i-expose tayo, pero hindi naman na-express yung love. Nakuha po natin, yun po yung pinagkaiba ng exposition tsaka expression. Yung exposition, mga kapatid, parang ano po yan, yung mga theology na mga seminars o mga theology na mga pag-aaral. Okay, natututo tayo. Alam mo yun, nai-inform but hindi natatransform. Magkaiba siya. Ang John 3:16, mga kapatid, hindi ka lang mai-inform but also ikaw ay matatransform. Hindi ka lang matututo, ikaw din ay mababago. Bukod sa pag-aaralan natin, ito, ang pag-aaralan natin, mga kapatid, kumbaga ma-appreciate mo yung pag-ibig ng Diyos and yet matututo ka ng malalim. Okay? So, ganun po pinakita ang John 3:16 na ito, exposition and expression. So, sabi po ni Martin Luther, meron ba tayo dyan, ha? Sabi ni Martin Luther, the Bible in miniature. So, John 3:16, sabi po ni John MacArthur, yung John 3:16, the most familiar and beloved verse in all of Scripture. So, talagang gustong-gusto ito ng iba. Actually, kahit ako rin. Kung tatanungin mo ako, Pastor, anong pinakagustong-gusto mong verse? John 3:16. Okay, so mamaya, i-expose natin ito. Tatapusin natin ng taong itong 2024 na ipipreach natin ang John 3:16. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. So one man wrote that it's a text that contains an ocean of thought and a drop of language. So dito papakita natin yung 4 U's. Sabi nga po natin you. Yan, you. So, 'di ba? Sinabi ko nga na ito nga series natin, Born for You. Pinanganak si Kristo para sa iyo. So itong love na ito, mga kapatid, for you ito. So itong for you ito, hindi lang ito basta for you, kundi 4 na letter U na pag-ibig ng Diyos para sa iyo ang i-expose natin. So welcome to our topic today. Sino po dito excited magsabi ng malakas na amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Ayun, nakita ko pala kanina, sakto. So, ni Brother Red, John 3:16, no? Sakto pala, hallelujah. So, welcome to our topic today entitled, The Birth of Jesus Reveals the 4 U's of God's Love. 4 U's of God's Love. 4 na letter U, na for you, mga kapatid, na pag-ibig ng Panginoon. So, number 1. Alam ko, excited na kayo. Number 1. Sabi po ng John 3:16, ipapakita lang po natin, no, isa-isa, hihimay-himayin po natin ang verse na ito. Sabi pong ganun sa verse, basahin ko muna ng buo, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever or whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Sinabi pong ganun sa una, for God. Sabi nga po natin, for God. For God. Yan, so, medyo joke sana ako, wag na nga yan, yaman na. Okay, so, ayan. Hindi, actually, sabi ni Kibuloy, biblical daw siya, kasi 4 daw yung Diyos eh. Yung Trinity, tsaka siya. For God. Hindi, biro lang po. Yung spelling ng for, alam nyo na yon. Pero, ibig sabihin po netong for God. Dito makikita natin, unang letter U na pag-ibig ng Diyos, unstoppable love. Wow. Unstoppable love. Bakit unstoppable love, mga kapatid? Ngayon, hihimayin natin or uungkatin natin ano ba ang nakapaloob sa salitang for. Ang Greek word po na ginamit sa salitang for ay the word gar. Say with me, gar. Gar, musta gar? Okay? Pag sinabi po natin gar, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan ay for. Nang ibig sabihin po ng for is transitive. It transitions or prepares the readers of the gospel to understand a very important truth. So sa lahat po na nagde-devotion dito, every time na makakabasa ka ng single verse, na ang unang sinabi rin sa verse na yon ay for
or therefore, babalik ka sa mga naunang usapan. Ulitin ko, pag ikaw nagbabasa ng Bible at nakabasa ka ng salitang for or therefore, ibig sabihin, meron siyang mabigat na gustong sabihin doon sa verse na binabasa mo about doon sa past or sa previous verse. So, halimbawa, John 3:16. Pag binasa mo yung John 3:16, inumpisahan siya na salitang, for God so loved the world. Ibig sabihin, conclusion siya doon sa mga naunang pinag-usapan. Nakukuha po natin? So, the immediate context is taken from the Old Testament passage in the book of Numbers, chapter 21, verse 6 to 9. So, ito kasi, mga kapatid, ay kwento tungkol sa tansong ahas na maaaring tignan ng mga taong nakagat ng makamandag na ahas. So, di ba, John 3:16, atras tayo ng verse. Tignan natin yung verse 14 to verse 15. Bago tayo humantong ng John 3:16, verse 14 to verse 16 muna. Kasi yun nga po yung ibig sabihin ng for doon. Okay, ito pong verse 14 to 15. Sabi po ng verse 14, as Moses, ito po ay usapan ni Jesus between Nicodemus and Jesus. Okay? Si Nicodemus po, siya po yung hidden disciple ni Jesus. Pag sinabing hidden disciple, padagong disipulo. Kasi si Nicodemus, hindi siya parte ng 12. Isa siyang pariseyo, pero sa lahat ng pariseyo, ito lang yung nakikinig kay Jesus. Yung the rest ng mga Pharisees, persecutor, okay, minamak si Jesus, pero itong si Nicodemus lamang, ang bukod tangi na patagong nakikinig sa kanya. Nagpapaturo siya palagi, kaya tawag sa kanya ng kahit even Catholic, tawag sa kanya hidden disciple of Jesus. So ito pong si Nicodemus, nagpapaturo siya, Panginoon, paano ba makakapasok sa kaharian ng Diyos? Sabi ni Jesus, kinakailangan ma-born again ka. Doon tayo nagkaroon ng pagkakaunawa na kinakailangan, we must be born again. At marami pong mga kapatid na katulad ni Nicodemus na nasa ibang sekta pero hindi na born again eh. Kaya pinapaliwanag ni Jesus Christ, we must be born again. You must be born again. Nakuha po natin kapag pinag-aralan nyo po yung John chapter 3 verse 3. Ngayon, dito naman, titignan natin ganon, ano ba yung naging usapan na nila sa nahumantong? Pagdating ng verse 14, sabing ganon dito, as Moses lifted up the bronze snake on a pole in the desert, in the same way, the Son of Man must be lifted up. Verse 15, so that everyone who believes in Him may have eternal life. So ano ba yung ibig sabihin nito? Tapos bigla nang binagit ni Jesus Christ yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Kasi po mga kapatid, ito pong statement ni Jesus Christ na verse 14 to verse 15, as Moses lifted up the bronze snake on a pole in the desert, sinasabi ni Jesus Christ, kinakailangan maitaas ang tansong ahas. Katulad nung panahon ni Moises, nung Numbers chapter 21 verse 6 to 9, sa Numbers, sa Old Testament, yung Israel po noon, nagkaroon sila ng sakit na kamandag ng ahas. So, nakikiusap yung mga Israelites, sabi nila, Moises, sabihin mo sa Panginoong Diyos na gumaling na kami. Kailangan na naming mapagaling. So, ngayon, sinabi ni Moises, nakiusap siya sa Diyos, Panginoon, pagalingin mo po. Kasi nga ganun, matigas talaga ulo nila eh. Kaya nagkasakit sila eh. Di yung ginawa ng Diyos, sige, ganito gawin mo. Gumawa ka ng tansong ahas at itaas mo. At kung sino ang titingin sa tansong ahas na yan, ay gagaling sa sakit. Kaya nga po sa mga iba, di ba, yung mga gamot na nakikita nyo, yung mga logo, nakakita na kayo mga logo minsan, yung para siyang may baston tapos may ahas na nakapabilog. Di ba, nakita nyo yun sa mga drugstore, sa mga gamot. Okay, kasi nga, simbolo siya, ito nga sa Bible, doon nakuha yun. Yung tansong ahas na yun, yung staff na may snake. So sabi ni God kay Moises, kapag tumingin ang mga taong ito doon sa tansong ahas, itaas mo at gagaling sila. Biglang sinabi ngayon ni Jesus Christ, for God so loved the world, kung paanong itinaas ang tansong ahas nung panahon ni Moises, ganoon din itataas ang Panginoon, ang anak ng Diyos. Kaya nga makikita natin si Jesus Christ nung pinako siya sa krus, siya ay itinaas. At kapag nakikita ang krus na ito at manampalataya sa krus na ito, mga kapatid, gagaling tayo sa kamandag ng kasalanan. Palakpakan naman natin ang Panginoon.
Kasi po nung panahon dati, mga kapatid, makikita natin, nung panahon pa lang nila, ang sakit na dinadanas nila, kamandag ng ahas. May mas mabigat na kamandag eh. Yung kamandag ng kasalanan. Na kung hindi ka mamatay physically, mamamatay ka internally, na kung saan sa impyerno tayo aabutin. Nakuha po natin yung mga kapatid. At dito, ang may kamandag lang ng ahas, yung Israelites. Pero yung kamandag na dinadanas na kung saan pinako si Jesus, yung kasalanan ng buong mundo. So mga kapatid, it is unstoppable love. Hindi po napigilan mga kapatid yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So keep in mind that the article for is transitive. The word for, transition for, prepares the readers for the gospel to understand that God will never run out of ways to save His people. Gusto ko maintindihan niyo dito mga kapatid, yung salitang for dito, sige balik mo sa unstoppable. Gusto ko maintindihan ninyo, listen to this very carefully. Yung salitang for dito, kasi dinescribe ni Jesus Christ yung old. At ito na yung new. Ito yung bago. Kung dati may paraan ng Diyos para iligtas ang mga may kamandag ng ahas, sabi ni Jesus Christ, for God so loved the world, may panibagong paraan ng Diyos para iligtas ulit ang tao. Meaning to say mga kapatid, okay, ibig sabihin, God will never run out of ways to save His people. Hindi na uubusan ng paraan ng Diyos para iligtas ang tao. Unstoppable love ito, mga kapatid. Hindi na pipigilan ng Diyos na paggawa ng paraan. Meaning to say, mga kapatid, kung nagawa ni Lord before, kaya niya ulit gawin ngayon at kaya ulit gawin bukas. Amen. He is the God of Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Amen. Siya ang Diyos mula noon, ngayon, at magpakailanman. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po natatapos. Ang Diyos ni Moises ay siyang Diyos natin ngayon, mga kapatid, na siyang gagawa ng paraan because mahal niya tayo. So I want you to know, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay unstoppable. Hindi napapahinto. Sige, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hindi napapahinto at hindi po natitigil. Napaka-unstoppable. Hanggang eternal life, mga kapatid, mararanasan natin ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, pangalawa, sinabi po sa verse, for God so loved the world. Sabi ganun ngayon dito, for God so loved the world. Mahal ng Diyos ang sanlibutan. So loved the world. Pangalawang letter U na pag-ibig ng Diyos is unequal love. Say with me, unequal. Yan, lalabas din dyan yan. Okay? So number 2, mga kapatid, is unequal love. Meaning to say, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay wala pong kapantay. Walang katulad. Okay? Mapapakanta talaga tayo ng wala kang katulad dito eh. So number 2, mga kapatid, is unequal. Ngayon, yung salita, sabi nga po natin so. Yan. Sabi nga nun, so love. Eto, matinding yung ano ko dito, mga kapatid. Hindi ko lang to basta i-express, i-expose ko sa inyo. Alam mo ba, yung salitang so dito, ang Greek word niyan ay hustos. Ang ginamit na word dyan ay hustos. Nang ibig sabihin, eto, pag sinabi po natin yung salitang hustos or so, it is not a general love, but an empathic love, of which there is none higher than this. So listen to this, mga kapatid. The word so acts as an adverb to modify the verb love. Sabi nga po natin, modify. Meron po akong kilala, bibili siya ng motor, bago, brand new. Pagkabili niya ng brand new na motor, mapapakamot ka sa ulo eh. Trip niya yun, mayaman kasi siya. Brand new na motor, tapos gagawin niya, sisirain niya. Babaklasin niya, bagong-bago Babaklasin niya, sisirain niya, tapos kakabitan niya ng mga bagong gamit para mas bumilis pa yung motor niya. Ang tawag po doon, modify. So, minomodify na yung sasakyan, yung motor niya, para gamitin sa pang-racing or sa mga pang-model na sasakyan. Trip niya yun gawin, gagastos ulit siya ng malaki. Ang ganda na eh. So, gusto kong ibig sabihin dito, mga kapatid, pag sinabi pong modify,
Ito po yung word na kung saan mas, mas ina-upgrade mo pa. So kapag gumagamit tayo ng salitang so, ibig sabihin, halimbawa mga kapatid, so much. Or pag sinabi natin so, ito po yung salitang so, ibig sabihin, pag ginamit mo tong so na to, pinabibigat niya yung susunod na word. Okay? Ang mabigat dito, ulitin ko yung salitang so, pinabibigat niya yung susunod na word. Ang matindi dito mga kapatid, yung pinabibigat, hello, dyan pa kayo? Yung pinabibigat nung salitang so, mabigat na. Yung pinabibigat na kasunod ng salitang so, wala nang katapat eh. Ano yon? Yung salitang, love. So, love. Mga kapatid, yung love pa lang, sapat na salita na yon para unequal love na yon. Napakabigat na word na yon. Kaya lang, ang matindi dito sa John 3:16 to, dinagdagan pa ng so. Minodify pa, mga kapatid. Dito, pinapakita ng Lord, wala na talagang papantay sa pag-ibig ko. Hello? Mga kapatid, listen to this. Maraming tao. Actually, konti lang pala, hindi pala marami. May iilang tao lang na kayang mamatay para sa kapwa niya tao. At kapag ang tao ay namamatay para sa kapwa niya, tinatagurian pa yung mga bayani. Iilan lang yon. Halimbawa, si Dr. Jose Rizal, binaril siya sa likod para sa bayang Pilipinas. Pero para sa Pilipinas lang yon. Ang dalingan ng kamatayan ni Jose Rizal, binaril lang sa likod eh. Iba yung kamatayan ni Jesus Christ sa cross. Kaya ganun kabigat yun mga kapatid, kasi pang buong mundo yung ililigtas niya. Sabi nga nun dito, the word so, the acts as an adverb to modify the verb love. So as an adverb, it denotes the degree of intensity. Pinapakita nito mga kapatid yung bigat. So the verb to be stated, sa makatuwid, pinabibigat ng Greek word na hustos, o yung salitang so, ang kasunod niyang word na love. Ang matindi, pinabibigat niya ang salita na kung saan wala nang mas bibigat pa. So the meaning is quite straightforward in the Greek text. Not only did God love the world, but He intensely loved the world. So meaning to say mga kapatid, iniligtas tayo ng Diyos, hindi dahil sa mahal ka niya. Hindi ako nagkamali ng sinabi. Ulitin ko, hindi ka iniligtas ng Diyos dahil sa mahal ka niya. Ano yun, pastor? Ibig sabihin, iniligtas ka ng Diyos dahil sa mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi nga sobrang bigat ng love dito mga kapatid ng Lord. So the meaning quite straightforward in the Greek text, not only did God love the world, but He intensely loved the world. Sinabi po ni John Tweedale, isa pong theologian, sinabi niya ganon, a solid case can be made for believing that world refers to the the quality of God's love, which is John 3:16, is not about the greatness of the world, but about the greatness of God. So mga kapatid, number 2, unequal love. Isa sa mga letter yung mga kapatid, wala na pong papantay pa sa pag-ibig ng Diyos. Sa totoo lang mga kapatid, yung ginawa ng Panginoong Hesukristo, wala nang tatapat pa. Sa mga hindi po nakarinig nung preaching ko nung nakaraan, uulitin ko lang po sa inyo kung anong klase ang kamatayan ni Jesus Christ sa cross. Kasi yung iba dito, hindi pa naririnig yon. Katulad ng sinabi ko, si Jesus Christ po pinako sa cross from 9 a.m. to 3 p.m. Isipin mo ikaw, nakabilad ka sa tanghali, ganun. From 9 a.m. to 3 p.m., pinako si Jesus. Pero alam mo matindi, mga kapatid, puyat pa ang Panginoon. Hinagupit pa siya ng umaga. Tapos pumutok nga po yung puso ng Panginoong Hesukristo ayon sa mga theologian dahil indication po yun na naubos yung dugo ng ating Panginoong naubos yung tubig sa katawan ng ating Panginoon. Kaya po pumutok yung puso ng Panginoong Hesus. At para makasigurado, tinusok pa yung kanyang tagiliran para lang masabi na siya ay patay talaga. So mabigat talaga yung kamatayan ng Panginoong Hesukristo at wala pong kayang makatumbas nun. Ang tawag doon mga kapatid, unequal love.
Kaya nga alam mo mga kapatid, ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, hindi mo matatagpuan sa Luneta Park. Ang pag-ibig, hindi mo matatagpuan sa Facebook. Hello? Ang pag-ibig, hindi mo matatagpuan sa mga undating site or dating app. Tama po ba? Sa mga dating app, sa mga dating site, dami niyan, mga nagda-download. Di ba? Alam mo kung saan matatagpuan ang tunay na pag-ibig? Sa krus. Amen. Sa totoo lang, ito, baka magulat kayo sa sasabihin ko. Ang pag-ibig, hindi mo rin matatagpuan sa church. Kasi yung katabi mo, hindi perfect yan. May sablay din yan. Pero mga kapatid, ang pag-ibig, matatagpuan mo sa krus. Kaya nga minsan may sige, palakpakan natin na malakas ang Panginoon. May nakarami nagtanong sa akin, kasi meron po ako nag-viral na video nga about sa rebulto. May nag-PM sa akin, sabi, Pastor, ayaw mo yung rebulto, ba't may cross kayo? Sabing ganon. Sabi ko naman sa kanya, tanong ko sa'yo kapatid, rebulto ba ang cross? Hindi siya nakasagot. Kasi hindi naman rebulto ang cross. Wala namang mukha ang cross eh. Amen? Kaya nga yung mga nagko-cross-cross dito, okay lang yan. Sabi ko, walang problema dyan. Wag lang yung cross na may tao. Okay? So, ngayon, sabi ko, ang cross na ito, every time nakikita natin ang cross na yan, inaalala natin yung pag-ibig ng Panginoon. Every time na nakikita ang cross na ito yung nagpapaalala sa atin, diyan ako. Yan, dapat diyan ako pinako. Ako dapat yung nandyan. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, makasalanan ako. Ako dapat yung nakadeath dyan. Ako dapat yung namatay dyan. Pero may isang Jesus Christ na nag-replace sa akin. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Tuwa natin mga kapatid, unequal love yun. Unequal love. Amen po ba? Pangatlo, sinabi po sa, ang bilis ko matatakas dito yata, no? Sabi po ng verse, again, for God so loved the world that He gave, ang ganda na ito. Excited po ako expose ito mga kapatid. Lumabas na yung Greek. Ayan. Sabi ganun, that He gave His one and only Son. That He gave His one and only Son. Binigay ng Diyos Ama ang kanyang one and only, one na only pa, Son. Number 3, pinapakita ng Diyos ang unselfish love. Ibig sabihin mga kapatid ng unselfish love, pag-ibig na hindi po makasarili. Yung Greek word po na ginamit dito na He gave. Okay? Yung He gave dito mga kapatid, ang Greek word niyan is eduken. Yan. Eduken. Baka pati yung tono ni notes nyo ha. Baka pagka pinreach nyo yan, may tono din, no? Huwag nyo nasama yung tono. Alright. So, eduken mga kapatid. Ibig sabihin po netong eduken na ito, He gave. Ibig sabihin yan, a love that costs. Ang pag-ibig na may halaga. God gave what was most dear to Him. He gave the most important to Him. Ang ibinigay ng Diyos Ama mga kapatid ay pinakamahalaga sa Kanya. And that is Jesus Christ. Si Jesus Christ po mga kapatid, He is the darling of heaven. One and only Son of God. Nagtataka ako kay God. Bakit hindi na lang niya ibinigay si Angel Gabriel? O kaya naman si Angel Michael? Hindi naman sabihin ng Diyos yun eh. O ikaw, puro ka forma dyan, nakaganong ka lang habang sa mga painting ng jeep. Ikaw na lang mamatay sa krus. Pero ang ibinigay, yung kanyang anak. Now, listen to this very carefully. Kung ikaw ang magulang, hindi mo siguro ipagkakasangkalan yung anak mo. Hello? Minsan, nung napanood ng maraming tao yung palabas na Passion of the Christ, alam niyo yung Passion of the Christ na palabas? Ang daming tao sinabi, grabe naman yung kamatayan ni Jesus dyan. Napaka-brutal, sabing ganon. Baka naman hindi ganyan na ganyan talaga, sabi ng iba.
Kasi okay naman yan. Sobra naman yung palabas. Parang hindi naman na yata yun yung nasa Bible. Kawawa naman yung Jesus. Kawawa naman yung Panginoong Jesus. Listen to this. Madalas natin makita yung suffering ng Son. Pero hindi natin nakita yung suffering ng Father. At sa oras na ito, i-expose ko sa inyo mga kapatid yung suffering ng Ama. Just imagine, ikaw ay isang magulang na nakadungaw sa bintana at nakita mo yung anak mong maliit, binubugbog sa baba. Sinasampal, dinuduraan, tinatagyakan. Anong gagawin mo bilang magulang? Baka bigla kang bumaba doon, makipag-away ka, makalimutan mong Kristiyano ka. Lord, backslide muna ako saglit, tamang bubugbog lang ako. Kasi nakakagalit yung ginagawa sa anak ko. Tama po ba? Pero mga kapatid, hindi ganon ang naramdaman ng Ama. Tiniis yon mga kapatid ng Diyos Ama natin. Alam mo ba, ayon sa mga theologian, ang tawag po dyan, pansamantalang talikod ng Ama. Pansamantalang tumalikod ang Ama, tiniis niya yung hirap na nararanasan ng kanyang anak. Kaya nga po yung controversial na salita na 7 last word ni Jesus, di ba may 7 last words si Jesus, alam niyo yung sinabi doon, Eli, Eli, alabas sa Eli sa labaktani. Ibig sabihin nun, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kasi po, ang context nun, pansamantalang tumalikod ng Ama. Nakukuha po natin, yung pagtalikod ng Ama doon, is representation yun mga kapatid, na tiniis ng Diyos Ama yung sakit na nararamdaman niya para sa'yo. Para sa katabi mo. Para sa akin. Kasi nga, bakit daw? For God so loved the world. Binigay ng Diyos Ama yung kanyang kaisa-isang anak kasi mahal niya ang mundo. Kaya kung titignan natin mabuti mga kapatid, yung love dito na makikita ninyo is past tense. Meron siyang letter D na word. Amen po ba? Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin sa English grammar kapag may D or ED? Ibig sabihin nun, di ba, past tense, ibig sabihin nangyari na. So love, nagmahal ang Diyos. Bakit nagmahal ang Diyos? Ibig sabihin, may ginawa muna siya bago nagmahal. Ano yung ginawa muna ng Diyos bago nagmahal? Nagmahal muna ang Diyos bago siya may ginawa. Ano yun? For God so loved the world that He gave. Say with me, gave. Dalawang word. Love and gave. Nagmahal, nagbigay. Meaning to say, bago nagbigay si God ng kanyang anak, nagmahal muna siya. Bago niya ibinigay si Jesus Christ, ang foundation, ang reason behind bakit nagbigay si Jesus Christ ay dahil mahal kanya. Listen to this, church. Madali magbigay kapag marami ka. Pero mahirap magbigay kapag isa na lang. Kung meron akong 10 laptop, pwede kitang bigyan ng isa. Kasi meron pa akong 9. Amen po ba? Kung meron akong 5 sasakyan, pwede kitang bigyan ng isa kasi meron pa akong 4. Pero pag isa na lang, ang hirap ibigay. Hello? Ang hirap ibigay pag isa na lang. At, listen to this. Magagawa mo lamang ang pagbibigay nang ubos ka na or wala ka na kapag kaya mo magsakripisyo. Kaya nga ang tawag sa love na yan ay sacrificial love. You know what? Maraming nagbibigay pero walang elements of sacrificial. Come on. Amen? Kaya ka nagbigay, hindi naman, kasi yan ang kukunti na ngayon. Maraming tao nagbibigay pero wala ng elements of sacrificial. Yari, nagbigay na lang tayo kasi una, di mo na kailangan. Pastor, gusto mo sapatos? Sa'yo na lang to, konti lang butas niyan. Ngumanga nga lang yan, baka gutom lang, pastor. Pero okay naman yan. Pastor, damit to. Gusto mo damit? Mukha lang basahan yan, pero masosot yan. Pwede pantulog. Alam mo yung kapatid, sana pag nagbibigay tayo, hindi yung parang patapon na. Karamihan sa atin nagbibigay, wala ng elements of sacrificial. Nagbibigay na lang kasi una, di naman na kailangan. Walang value. Pero si Lord, kaya nga, unselfish love yan. Kasi unang-una, yung binigay niya, one na, only pa. Paano magagawa ng Diyos Ama, unang-una sa lahat, listen to this very carefully, pwedeng, maimpyerno na lang tayo lahat, pakialam ng Diyos sa atin. Tama po ba? Alam mo ba mga kapatid, si Lord,
Sa totoo lang, sakit lang tayo ng ulo ng Panginoon eh. Ano bang mapapala ng Diyos kapag tayo ay niligtas niya? Wala tayong mapapala. As a matter of fact, tayo ang may mapapala. Si God, kaya niya, God pa din siya. Maimpyerno tayo, malangit tayo, still si God nasa langit pa din. Kaya nga, wag mong lalagyan yung sarili mo ng, ng self-entitlement na mahalaga ka. Ay, yung church na, hindi makapagsimula pag wala ako dyan. Come on, sino ka? Amen? Si God ay mananatiling God. Tayo, tao lang tayo. So, I want you to know, mga kapatid, si God, ano lang tayo kay Lord? Wala tayong halaga. As a matter of fact, nagbibigay pa nga tayo na sama ng loob kay Lord dahil sa mga kasalanan natin. So, ang dito makikita natin paano nagawa ng Diyos Ama na ibigay yung kanyang kaisa-isang anak. Simple lang, unselfish love. Dito makikita natin, mga kapatid, na minahal tayo ng Diyos. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Ang foundation ng pagbibigay ng anak ng Diyos Ama ay dahil mahal ka niya. Sinabi po ng isang kasabihan, you can give without loving, but you cannot love without giving. You can give without loving, but you cannot love without giving. So the Greek word eduken, or he gave, in English translation, is very crucial for us to understand the intention God in the passage. Sinasabi lang na eduken, or he gave, na hindi ito sentimental feeling lamang. But a love that cost. So God gave what was most dear to Him. He gave the most important to Him, and that is Jesus. So the word that He gave, mostly the world knows a little about giving, but God's giving cost Him something. So most of the giving na alam ng karamihan ay giving na halos walang element of sacrificial, yung sinabi ko na nga kanina. So the praise He gave His only begotten Son means the giving act of the Father. Yung binigay ng Father dito, mga kapatid, ay napakabigat. Kaya nga sa King James Version, ang ginamit dyan, that He gave His one and only begotten Son. Napakabigat, kasi begotten Son to. Ay, makuha din ng iba yun. Okay, mamaya. Alright. So, napakabigat. So, He gave means suffering. Gusto ko malaman mo, mga kapatid, na yung pagbibigay ng Diyos dito, it means suffering. Nagbigay na, nagsuffer pa. Dalawa sila dito nagsuffer, mga kapatid. Nagsuffer si Jesus Christ, nagsuffer din ng Ama. Most of us, nagbibigay tayo for our beneficial. Para sa pangsarili nating benefit. Mag-i-invest tayo, bibigyan natin yung tao kasi may mapapakinabangan tayo, pero ang Diyos walang mapapakinabangan sa atin. Hindi magagawa yun ng Diyos kung hindi niya tayo minahal. What an unselfish love. Gusto ko malaman mo, kapatid, ang langit ay pwede na lang i-enjoy ng one and only Son, ng Father, ng Holy Spirit, ng mga angel, nang wala tayo. Napaka-perfect sa langit. Amen? Kaya nga ang lagi nating prayer na tinuro ni Jesus Christ, let your will be done on earth as it is in heaven. Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Kasi sa langit, mga kapatid, ay perfect. In fact, mga kapatid, pwede na lang i-enjoy ng Diyos Ama, ng Jesus Christ na ito, ng Holy Spirit, at ng mga anghel, ang langit without us. But, hindi yun ginawa ng Diyos Ama. Kasi hindi siya selfish. Gusto kang idamay ng Diyos. Nakikita ng Diyos kung gaano kaganda ang kalangitan. At sinabi niya, hindi pwede na hindi to maranasan ni CJ David. Hindi pwede na hindi to maranasan ni Leo, ni Gerald, ni Martin, ng Amazing Hope family. Gusto ko silang idamay. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Ito po yung tinatawag, mga kapatid, na unselfish love. Kaya namatay si Jesus Christ. Ang kapalit nga lang nun, suffering. Mahihirapan ng Panginoong Hesukristo, pero makakaranas ka ng pagpapala. Kaya nga alam mo, mga kapatid, natatawa talaga ako sa maraming tao. Hindi naman sa natatawa, may sa nakakalungkot din. Na tinatanggihan nila or nare-reject nila yung invitation papuntang church. Punta tayo ng church. Ayoko, busy ako. Come on. Na busy din ng Panginoong Hesus para mamatay sa cross. Para sa'yo.
Hello? In fact, mga kapatid, yung paglapit natin sa Panginoon, para sa sarili din natin yun. Maraming tao gusto makapunta ng langit, pero ayaw pumunta ng church. Gusto pumunta ng langit, pero sa church di makapunta. So, paano tayo papasok sa kalangitan kung sa church pa lang di na natin magawa? Hello? So, the love of God indeed sacrificial. Sabi po ni Mother Teresa. Mother mo? Tawag nila yan, Mother Teresa. Sabi ganun, if you give what you do not need, it isn't giving. Amen? Ulitin ko mga kapatid. Sabi po ni Mami Teresa, if you give what you do not need, it isn't giving. Ang pagbibigay ng hindi mo kailangan ay hindi pagbibigay. Ang tawag dyan, kapatid, pagtatapon. Hindi ko na kailangan to. Kaya lang, alam mo mga kapatid, dalawa lang kasi pagpipilian ng pagbibigyan mo ng hindi mo kailangan eh. Dahil hindi mo kailangan, ang tawag doon, basura. So, saan mo ilalagay yun? Mamimili ka sa tao o sa basura. So, pag hindi mo na kailangan, tapos binigay mo sa tao, hindi naman siguro tingin mo sa kanya, basurahan. Ano po ba? Kaya sabi pong ganun ni Mother Teresa, if you give what you do not need, it isn't giving. So, kapag magbibigay tayo mga kapatid ng hindi natin kailangan, hindi yun pagbibigay. Eh, si Jesus Christ ba? Ano ba yung halaga ni Jesus Christ? One and only Son, darling of heaven. Hello? Napakahalaga ng Panginoon. Hindi pinili ng Diyos Ama yung anghel para magkatawang tao at ipako sa krus. Ang pinili niya yung kanyang kaisa-isang anak. He gave His only begotten Son. As a matter of fact, mga kapatid, in a split seconds, habang nakapako si Jesus Christ doon, habang pinapahirapan ng maraming tao, habang pinapako sa krus, habang nagsasuffer ang Jesus Christ na ito, mga kapatid, in a split seconds, isang snap lang ng Panginoon, ng Diyos Ama, kaya niyang patayin lahat ng mga tao nandun. In fact, ang isang anghel ng Diyos, kayang pumatay ng 10,000 soldiers na tao. Isang anghel lang yun. Pero alam mo ba, nung panahon na nakapako si Jesus Christ sa cross, ang daming anghel na nakabantay. Sobrang dami. Pag pinag-aralan nyo yun sa theology, sobrang daming nakaabang. Na kung tutusin, yung galit lang na pambira, yung Panginoon namin, ganito yung nararanasan, kayang gawin ng, ng Diyos Ama yun. Kaya nga merong, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi tinalikuran yung pansamantala ng Diyos Ama para magbigay sa atin ng kaligtasan. What a love! What a love! Okay, palakpakan natin ng Panginoon. So number 3, mga kapatid, it is unselfish love. Pag sinabi nating unselfish love, hindi ito makasarili na palaging iniisip ang pangsarili. Handang magsakripisyo ang Panginoon at ang Diyos Ama para sa atin. Sa atin, kaya tayo nagmamahal kasi meron tayong mapapalata. But this time, mga kapatid, makikita natin ang pag-ibig ng Diyos. Ito yung pag-ibig na walang mapapala ang Diyos sa atin, and yet, nagsakripisyo siya. And lastly, dito na po ako magtatapos. Number 4. Sabi po ng verse 16 again, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So number 4, unlimited love. Yun, sa'yo, nabitin, wala lumalabas eh. Okay, unlimited love. Yan, favorite ng iba yan. May unlimited, unli wings, unli wings, unli samgyup. Pero kay Lord, meron kang unlimited love. Yung iba, unlimited rice. Okay, anong klaseng unli gusto nyo? Unli rice, unli wings, o unli chicken. Kaya lang, yung unli chicken, puro tinolang manok. Okay lang, hindi flavored wings. Eto, unli love. Unlimited love. Sinabi ka nun, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sa totoo lang mga kapatid, napakarami pong debate sa word na whoever dito. Sa whoever na word na John 3:16, hindi daw para sa lahat ito, kundi para lamang sa mga mananampalataya. So marami pong nagtatalo dyan. Kaya lang, malinaw na kasi na sinabi dito, yung salitang world dito. Kaya nga yung Greek word na ginamit dito sa whoever is par. Sabi nga, par.
Yan, par. Kanina, gar, no? Ito naman, par. Ibig sabihin po ng Greek word dito na par, ibig sabihin yan, whoever. Okay, whoever. Ibig sabihin po niya sa Greek, all. The whole. Entire. So, kaya nga ginamit dito yung salitang, for God so loved the world. Say with me, world. So, napakahalaga ng salitang world dito para mas maintindihan natin yung whoever dito. So, the word world is found 77 times in the Gospel of John. Alam nyo ba, sa Book of John ay 77 times binanggit yung salitang world. So, this is not talking about the matter world or the world system, but the world people. So, ang world dito ay mga tao. Hindi ito yung world, kasi marami pong word na binanggit. Yung iba, di ba, sabi nga nung isang verse, sabi nga nun, huwag kang maging makamundo, di ba, huwag mong mahalin ang world, ang mundo, pero ibang word yung tinutukoy dito. So, kailangan maintindihan natin paano ba ginagamit yung word dito. So, yung word dito kasi mga kapatid ay salitang mga sanlibutan. Kaya nga sa Tagalog translation, hindi mundo ginamit, kundi sanlibutan. So let me tell you that God's love is not exclusive, but inclusive. Ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay eksklusibo. Hindi siya exclusive, but inclusive. Ibig sabihin, hindi yung kami-kami lang. Marami pong simbahan, mga kapatid, gusto nila sila-sila lang. Nagpapasok na may tattoo. Ay, wag yan. Dapat tayo-tayo lang. Kaya lang ang Panginoon, mga kapatid, hindi niya nilimitahan ang pag-ibig niya sa iilan. Pinaramdam niya yung pag-ibig niya sa lahat ng tao. So, for God so loved the world, yung God loved a world of saints and even the sinners. So, listen to this, church. Yung whoever na salita ay para sa mga ililigtas niyang mananampalataya, pero yung love dito, minahal niya lahat ng tao. So listen to this, church. Huwag tayong makasarili. Kasi yung pag-ibig ng Diyos, hindi niya sinarili or hindi niya pinili sa iilan. Kaya nga sinabi ka nun, whoever believes, ibig sabihin niyan, mga kapatid, kasama ka. Hello? Minahal ka ng Diyos. Minahal ng Diyos yung katabi mo. Kahit ikaw, naiinis ka minsan dyan sa katabi mo, pero mahal ng Diyos yan. Tignan mo yung katabi mo, di ba? Nakakabisit minsan. Pero alam mo, sa totoo lang, minahal ni Lord yan. Yung tatay mo, na lasinggero, at nanay mo na sugalera, naku, mahal na mahal ni Lord yan. Pati si Mother Teresa. Okay. Sa makatuwid, mga kapatid, mahal ni Lord ang lahat ng tao. Lahat included sa pagmamahal ni Lord. Girl, boy, bakla, tomboy. Okay, wag na natin sama yung butiki baboy, ha? Animal yun, eh. Okay. So kahit, alam mo yung mga kapatid, minahal ng Diyos ang mga makasalanan, pero hindi ang kasalanan. God loved the sinners, but not the sin. Minahal ng Diyos ang mga taong makasalanan, pero hindi yung kasalanan. Minahal ng Diyos sa mga mamamatay tao. Minahal ng Diyos sa mga rapist. Minahal niya ang lahat. Kahit sino pang uri ng tao yan, minahal niya yan. Doon namatay si Jesus Christ sa cross. Kaya lang pagpasok ng whoever believes, sino man ang tumanggap sa ating Panginoon, yun ang kanyang ililigtas. Kahit kagaya po ni Saul of Tarsus, na persecutor and killer ng mga Christians ay dapat minamahal because he can be turned into Paul. Yung katulad po ni Saulo, mga kapatid, na dating mamamatay Kristiyano ay minahal na siya. Isipin nyo, no? Paano na lang kaya kung yung pag-ibig ni Jesus Christ exclusive, hindi inclusive? Pag yung pag-ibig ni Kristo, kunyari si Saul, wag yan, pambirang mamamatay Kristiyano yan. Ayoko yan. Hindi ko love yan. Pambira, sinugunugulo yung gawain ko. Pinipersecute yung Christianity. Pinapatay yung mga Kristiyano. Paano na lang kung gano'n yung pag-ibig ni Jesus Christ? Eh di mamaya yan, mga kapatid, wala nang Saul na naging Paul. Hello? Paano na lang, mga kapatid, yung katulad ko na dating nagre-recruit ng mga babae para makapasok sa bar at maging prostitute? Ang dami ko pong nirecruit na babae para maging prostitute sa bar. Paano na lang kung yun yung tinignan sa akin ni Jesus Christ?
hindi na ako naligtas. In fact, siguro lahat tayo dito, walang makakapasok sa kalangitan. Siguro may iilan na pwede pang tignan ni Lord na ililigtas ko to. Pero mas marami, mga kapatid, yung hindi makakapasok. Buti na lang, mga kapatid, yung pag-ibig ni Jesus Christ, hindi niya pinili. Lahat minahal niya. For God, unlimited love. So think of 10 most greatest sinners you know. Sa oras na ito, mag-isip ka ng 10 tao na sa tingin mo talagang sobrang makasalanan. O isang tao na lang. Mag-isip ka na ngayon. O wag mo nang pangalanan, ha? Baka marinig sa camera. Okay? Yung taong yan na kinaiinisan mo at sobrang makasalanan na sa tingin mo, sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Habang tayo ay makasalanan, ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa atin. So listen to this, church. Kahit anong baho ng buhay mo, gaano ka man binaboy ng mundo, kasama ka sa pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit anong dilim ng nakalipas mo, kasama ka sa pagmamahal ni Lord. Gusto ko ma-imagine mo na inaabot ni Jesus Christ yung kamay niya sa'yo. At sinasabi niya sa'yo, nak, mahal kita. Ang dalangin ko, kapatid, hawakan mo yung kamay ni Lord at pumasok ka. Do not love at yourself. Actually, sinabi dito, walang pinakita sa Bible. Alam nyo ba? Walang pinakita sa Bible na mahalin mo sarili mo. Actually, yun nga ang pinakadelikado eh. Kapag puro pang sarili na lang yung pag-ibig natin. Kaya nga nung tinanong si Jesus Christ, anong greatest law sa scripture? Ang sinagot ni Jesus Christ, first, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Secondly, love your neighbor as you love yourself. Mahalin mong ibang tao, kaya nga ang tagline natin sa Amazing Hope, love God, love people. Wala po sinabi ang Bible na mahalin mo ang sarili mo. Again, do not look at yourself. Look to the Son and to the promise that whoever believes will never perish but have eternal life. Palakpakan natin ang Panginoon. So, 4 na bagay, mga kapatid. The birth of Jesus reveals the 4 use of God's love. Ano nga ulit yon? Number 1 is unstoppable love. Pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, hindi kayang pigilan. Kung ginawa ng Diyos na magbigay ng tansong ahas para magbigay ng kaligtasan, magpahanggang ngayon, kapatid. Yung pagkapako ni Jesus Christ, mga kapatid, unlimited yan eh. Hanggang sa panahon ngayon, 2,000 years ago, natitikman pa din natin yung kaligtasan. Pangalawa, mga kapatid, unequal love. Pangatlo, unselfish love. Pang-apat, unlimited love. Let's conclude this message by going back to the background of this verse. Sabi po ng Numbers chapter 21, verse 6 to 9. Wala ba tayo doon na? Okay. Basahin ko na lang to. Sabi po doon sa tansong ahas ito sa mga bilang kapitulo 21 versikulo 6 hanggang 9. Sabi po ng verse 6 dito, Numbers chapter 21 verse 6 to 9. Dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Verse 7, kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh, at sa iyo ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel. Verse 8, at ganito nga ang sagot ng sa kanya ni Yahweh. Sabi ni Yahweh, gumawa ka ng isang tansong ahas. Ilagay mo iyon sa ulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Verse 9, ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas
ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namatay. Yun po yung background nito. Again, do not look at yourself. Look to the Son and to the promise that whoever believes will never perish but have eternal life. John 3:16 says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Mga kapatid, kapag tumingin tayo, lahat ay tumayo. Sino dito natuto? Amen. Mga kapatid, if you look at your sin, you will see only darkness. Amen po ba? Kapag ikaw ay tumingin sa kasalanan mo, alam mo, wala kang ibang makikita, kundi puro kadiliman, puro kalungkutan, malulungkot ka lang. Pag tinignan mo yung nakaraan mo dati, yung past life mo, yung mga kasalanan mo. But if you look to Jesus, you will see only grace. Pag kay Jesus ka lang nakatingin, makikita mo yung grasya ng Diyos. His love never fails. It never gives up. It never runs out on you. Sabi nga ng kanta. Tayong lahat ay pumikit sa oras na ito. Habang nakapikit ka ngayon, kapatid, gusto kong makita mo yung grasya ng Panginoon. Yung dahilan kung bakit namatay si Kristo sa krus. Gusto kong ma-imagine mo, kapatid, na dapat ikaw yung nandun. Na dapat tayo yung pinaparusahan. Kaya lang, ang pag-ibig ng Diyos, unselfish love. Gusto ko niyang isama sa langit, kapatid. In fact, si Satan din naman gusto ko nga namang idamay. Ang impyerno, originally, ginawa talaga yan ng Diyos para kay Satanas at para sa kanyang mga kampo na demonyo. At syempre, si Satan, ayaw niya na sila lang. Gusto kanyang idamay. Ang tanong dito, kapatid, kanino ka magpapadamay? Kay Jesus, sa langit, o sa impyerno? Sa oras na ito, mga kapatid, gusto ko malaman mo na nakabukas ang pag-ibig ng Diyos sa oras na ito. Gusto kanyang yakapin. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Kapatid, alalahanin mo yung pagkapako ni Jesus Christ sa cross. Alalahanin mo yung mga hirap na naranasan ng Panginoon para bigyan ka ng kaligtasan. Sa oras nito, kapatid, wala kang hihingiin kundi si Jesus Christ. Are you ready? Sa oras nito, kapatid, if you're this person today, sinasabi mo, Lord, gusto kitang i-receive. Gusto kong i-receive, Panginoon, yung kamatayan mo sa cross. Gusto kitang tanggapin, Panginoong Jesucristo, sa aking buhay. Sa oras na ito, just you and the Lord right now. Pagbilang ko ng 3, kapatid, itataas mo yung kamay mo bilang tanda ng pag-surrender mo. At sinasabi mo, Panginoon, gusto kitang tanggapin. Are you ready? Come on, receive Jesus sa oras na ito. Pagbilang ko ng 3, itataas mo yung kamay mo. 1, 2, 3. Praise Jesus. Habang nakataas ang kamay mo na yan, kapatid, ililit kita sa prayer, repeat after me, but make it as your personal prayer, na parang bang ikaw yung nananalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako ay makasalanan. At ang buhay ko ay walang kwenta kung wala ka. Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita. Pinapapasok. Kinikilala bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Simula ngayon, ikaw ang masunod sa buhay ko.
sa buhay ko. Patawad sa lahat ng kasalanan. Patawad sa lahat ng kasalanan. Mula pagkabata Mula pagkabata hanggang ngayon. hanggang ngayon. Sulat mo ang pangalan ko Sulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Ito ang aking panalangin. Ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon sa oras nito. Okay, mas malakas na palakpak pa sa Panginoon. Hallelujah. Sige, sa oras nito, patuloy tayong pumikit. Habang nakapikit ka ngayon, gusto kong manalangin ka kapatid sa oras nito. Come on. I'll give you at least 2 minutes. Ikaw sa kasi Lord lang. Walang makikialam sa'yo. Come on. Come on. Just close your eyes. Huwag mong pansinin yung katabi mo. Ikaw at ang Panginoon lang. Come on. Hallelujah. Come on, come on, come on. Just you and the Lord. Alalahanin mo kapatid yung pagmamahal ng Panginoon. An equal love. Unselfish love. Unlimited love. Come on. Lord, thank you God sa pag-ibig mo. Come on, come on, come on. Just you and the Lord right now. Hallelujah. Okay kapatid. Kung meron ka man gustong ihingi ng tawad, come on, hingi mo na ng tawad niya. Come on, just you and the Lord right now. Dumadaloy ang pag-ibig ng Panginoon sa oras na ito. Come on. Holy Spirit, move in this place. Holy Spirit, touch. Touch our heart. Come on, kapatid. Receive Jesus now. Hayaan mo na maghari ang Panginoon sa pamilya mo. Maghari ang Panginoon sa buhay mo. Sa puso at isip mo, come on. Panginoon Jesus, ikaw lang ang aming hari. Hallelujah. Come on, pray. Pray. Come on, sa oras nito. Let me pray for you, Father God, in the name of Jesus. I lift up to you, God, my brothers and sisters right now. Sa lahat ng dumaranas, Panginoon, na matinding struggle. Lord, bigyan mo sila, Panginoon, ng solusyon, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah. Yes. Come on, come on, come on, come on. Sa mga estudyante, Panginoon, I pray. Makapagtapos sila ng pag-aaral. Sa mga nagtatrabaho, Panginoon, give them strength. Sa mga naglilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Come on, just 30 seconds. Ikaw, Lord. Hallelujah. Kapatid, huwag ka magpakulong sa kasalanan. Lumaya ka, kapatid. Laya ka, laya. Sige. 20 seconds. Ikaw tsaka si Lord lang. Hallelujah. Sa oras nito, pwede ba natin awitan ng Panginoon? Declare this song. Come on, make it as your personal prayer. Yes, hallelujah. All my trust is in you. All my life, all my joy in Jesus. Ibas natin ang kamay natin para sa Panginoon. All my hope, all my Samba sa Panginoon. Samba sa nag-iisang hari. all my joy in Jesus. Come on, haranahin mo ang Panginoon. All my hope, all my trust is in you. All my All trust. my life, all my joy in Jesus. Yes. Come on. Come on, receive Jesus.
Receive your victory. Receive your vision. Receive Jesus. Tanggapin mo ang pagpapala ng Panginoon sa oras nito. Let the Holy Spirit flow in your heart. Just give me Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa pag-fill mo sa amin, God, ng Spirit mo. Thank you, God, kasi pinuno mo kami, Panginoon. Lord, marami kaming mga hinahanap, Panginoon, na kakulangan. May mga empty space, Panginoon, sa puso namin, God, na wala pong makapuno. Walang magbigay, Panginoon, ng satisfaction. Pera, kasikatan, Lord, hindi ito kaya mapuno, Panginoon, ng aming mga puso. Pero Lord, sapat ang pag-ibig mo, Jesus. Para punuin kami, Panginoon. Para masatisfy kami, O God. Hindi ito kayang pantayan, Panginoon. Salamat din po, Abba Father, sa pag-endure, God, ng pain. Grabe lang, God, yung pag-ibig mo. Walang kayang makatapat, O God. Kaya Lord, simula ngayon, handa kaming ibuwis, handa kaming ibigay, Panginoon, yung mga buhay namin. Handa kaming maglingkod. Dahil Lord, sa nagawa mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon. Namatay ka para sa amin. Mabubuhay kami para sa iyo, Panginoon. Kapatid, namatay si Jesus Christ sa cross, mabuhay tayo para sa Kanya. Dedicate your life to God. Salamat, Panginoong Jesus, sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Nawa, Lord, maghari ka pa sa amin, ngayon, bukas, at sa magpakailanman, Panginoon. Maraming salamat, O Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba. Happy birthday po, Panginoong Jesucristo. Yes, Lord. This is all we pray in Jesus' name. Amen. Sige, mas malakas na palagpapas sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sige po, bago po tayo umupo, kaliwat kanan mo, harap likod, sabi mo, mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Jesus.